Hello Brother John Ray at mga kapuntos, ngayon na lang nakasubaybay dahil busy sa trabaho. Tanong ko lang po, kung naniniwala po ba tayong Katoliko sa destiny o matama po ba ang lahat ng ipinapanalangin natin ay ibinibigay ng Diyos kung ito ay magbubunga ng mabuti? Yes, we believe in destiny. It's biblical. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello Brother John Ray at mga kapuntos, ngayon na lang nakasubaybay dahil busy sa trabaho. Tanong ko lang po, kung naniniwala po ba tayong Katoliko sa destiny o matama po ba ang lahat ng ipinapanalangin natin ay ibinibigay ng Diyos kung ito ay magbubunga ng mabuti? Yes, we believe in destiny. It's biblical, no? Kaya nga may tinatawag na dogma of yung predestination. The church believe in predestination but not absolute. Kasi yung protestante kasi absolute Kaya nga mayroon na silang paniniwala na heaven na talaga sila. Yun ang patunguhan nila. Yung mga usas. Yun ang absolute predestination. Pero ang church, we believe in predestination kasi yun kasi ang kalooban ng Diyos, no? In Ephesians 1:4 kasi yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Ephesians 1:4 o 4:1 pala, no? Ephesians 4:1 4:1 or 1:4, wait lang 1:4 pala. Ephesians 1:4 talaga, yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Basahin muna natin Ephesians 1:4, no? Ito mababasa natin. Bago palikain ang sanlibutan. So bago palikain ang sanlibutan, no? Plano na ito ng Diyos, ay pinili na niya tayo. So, we are destined already. Wala pa tayo sa mundong ito, we are already destined, no? Sa plano ng Diyos. Upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal, tayo maging banal at walang kapintasan. So, yun talaga ang plano ng Diyos sa mga tao, banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun talaga ang destinasyon nating mga tao sana na according sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari kasi may Satanas, hinarangan ng na yan. Kaya yung original plan, napalitan ng original sin. Pero hindi doon ang Diyos. Hindi huminto ang plano ng Diyos sa atin na maging banal, maging katulad niya, maging kaisa niya, dahil lamang hinarangan siya ng demonyo. Hindi pwedeng ang plano ng Diyos. Napatuloy pa rin yan hanggang ngayon. Kaya mayroon tayong paniniwala about destiny. We are destined to heaven. Nasabi nga ni St. Paul sa Philippians 3:20, ang sabi ni St. Paul, we are citizens in heaven. So yun ang destinasyon natin. Maging mamamayan sa langit, no? Filipos 3:20. Basahin natin Filipos 3:20. Ano ba ang wika ni Apostol Paul sa taga Filipos? Sabi niya, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit, no? So we are citizens in heaven. That is our destiny. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So, absolutely, kapatid na rekolektados, we believe in destiny. We believe in predestination but not absolute predestination, yung osas. Yun kasi ang absoluto na paniniwala ng mga protestante na sila ay nasa langit na.
nasa ano pa sila, nasa estado pa sila ng pagkakasala, but they believe in absolute predestination. Kaya feeling nila langit talaga sila kahit magkasala sila. Sa atin hindi absolute kasi nakikibaka tayo na sana nga doon ang ating patutunguhan. Pero yun ang ating destinasyon. Kaya we believe in destiny. Bro John Ray, Recollectados. Yes, Ranger. idagdag mo rin dyan sa 1:3:19, yan kasi naging problema, no? Bakit daw kung may Diyos, bakit ang daming masasama, ganito, ganito. Ito, sabi ni Jesus, ito yung 1:3:19 po. 1:3:19. John 3:19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yan po, no? So, ang destiny talaga magpakabanal, Efeso 1:4. Pero, ang nangyari, na parito ang ilaw, wala pa rin eh. Pinili pa rin nila yung kasamaan. Hanggang ngayon naman noon pa man, hanggang ngayon. No? Kaya nga, sabi ng isang santo na pinakita sa kanya ng Diyos yung lagi kong paulit-ulit, nakakatakot kaya yun. Yun daw po, alam niyo po ba, lahat na yung mga napupunta sa impyerno, halos araw-araw, para daw heavy rains. Alam mo yung parang ganun karami, para daw pahulog yung mga tao sa impyerno. Totoo eh. Bakit? Nandiyan ang utos ng Diyos, hindi pinapansin eh. Ang daming ganyan. So, mas gusto nila ang dilim eh. Gusto nila yung kasalanan. Matigas pa rin, nakakarinig na nga ng ebanghelyo eh. Nakakarinig na nga ng salita ng Diyos. Ayaw pa rin sumunod. Kukunti talaga, sabi ni Jesus, kukunti maliligtas. Pero ang purpose niya talaga, lahat tayo maligtas. Lahat tayo, kaya nga dumating siya rito, John 3:16, no? Kung sino mang sumampalataya. At siyempre, sumunod sa kanyang kalooban. Kaso nga, hindi nga sinunod eh. Ang dami. So, hindi siya ganun kadali. Pero we need to strive to be perfect as God's perfect. Yun po, Bro John Ray. Yes, maraming salamat sa dagdag, Brother Angel. May follow-up siya dito. Ay, wait lang Bro Meliano kasi may follow-up pa si Brother Recollectados. Salamat po, Bro John Ray. Follow-up lang po. Paano naman po ang paniniwala na destiny kayo sa isa't isa ng isang tao? So, pagdating naman sa pag-ibig, bro, meron kasi tayong meron tayong choice, no? It's our choice. I believe na mayroong ibinigay si God sa atin na maging katulong sana natin. Kaso lang minsan kasi mas pinipili ng tao yung sa tingin niya ay yun ang suit para sa kanya. Halimbawa, ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa mga taong mag-aasawa? Siyempre, yung katulad niya, may paniniwala sa Diyos, may takot sa Diyos, na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yan ang talagang gusto ng Diyos na piliin natin. Pero ano ang mas pinipili ng mga tao? Kung sa lalaki, maganda, sexy, yun eh. 'Di ba? Yung ipagmamalaki niya, doon tayo na nawawala sa kalooban ng Diyos. But I do believe na may inihanda ang Diyos sa atin na para sa atin. Ako naniniwala ko diyan, no? Pero yun nga, it's a matter of choice eh. It's your choice. Okay? Choice mo 'yan kung sino ang mamahalin mo. Pero ang Biblia, may gusto na ang Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin na yung magiging asawa mo may takot ka sa kanya, no? Gumagawa ng kalooban niya na dapat kayong dalawa sabay kayong kung sa ano pa, sabay kayong maglalayag, no? Patungo sa langit. So minsan tayo mga tao kasi mas pinipili natin yung masarap sa mata. No, yung bang naipagmamayabang natin yung partner natin, matalino to, maganda to, sexy to, maputi, mahaba ang buhok, ang bango. Ayun, yun ang ano natin. Pero yun pala, hindi lang pala ikaw yung mahal. So, ala na. May, maano na tayo sa kanta ni Kisi Tandingan na, sino ba talaga ang pipiliin ko? Yung mahal ko o yung mahal niya? No? So, yun, Recollectados. Ang sagot ko lang about sa destiny na turo ng simbahan, yung sa langit.
We believe in destiny kasi yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin na mapunta tayong langit. Pagdating sa pag-ibig, choice natin yan. Okay? Nasa atin ang choice kung sino yung mamahalin at iibigin natin. Pero binigyan tayo ng kalooban ng Diyos ano ang gusto niya para maging kabiyak mo, kasama mo sa habang buhay.